2 araw na ang nakaraan nang lumipat sila sa bahay ng binata. Alam niyang may bumabagabag rito, hindi lang nito maamin sa kanya pero halata sa kilos. Napapatulala ito minsan, at kapag tinatanong naman niya kung ano ang problema, kaagad na sinasabi nito wala naman. She has to do something. Ayaw niyang mag-uumpisa silang bumuo ng pamilya nang may itinatago sa isa't isa. Mabuti nang sabihin at nang magawan agad ng solusyon. Alam niyang hindi iyon sasabihin ng binata, kaya siya na lang ang gagawa ng paraan. Noong isang araw pa niya ito inaante na magkwento sa kanya pero hindi ito nagsalita. Palaging umiiwas. Siya na ngayon ang gagawa ng paraan malaman lang ang bumabagabag dito. Kailangan din niyang malaman ang nilalaman ng kwartong iyon, dahil gayon na lamang ang paghihigpit nito sa kasambahay nila, na walang magbubukas noon nang walang pahintulot nito, ng lingid sa kanyang kaalaman. It must have something to do with what he's going right now. Ano ang maaaring itinatago nito doon na ayaw niyang makita? Ganon ba iyon kahalaga? At nagagawa nitong hindi siya kausapin at pansinin sa loob ng 2 araw na iyon. Tinangka niyang makipag-usap dito, ngunit laging umiiwas ang binata. Maaga itong umaalis at kadalasan ay gabi na kung dumating. Naninikip ang dibdib niya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. She felt betrayed. Alam niyang may kinalaman ang kwartong iyon, tungkol kay Angeline, hindi man ito sabihin. Base na rin ito sa sinabi ni Mama Emery. Wala akong karapatan na pangunahan ang anak ko Camila. But it has something to do with Angeline. Siya lang ang pwedeng magkwento noon sa'yo. Hindi ko kinakampihan ang anak ko, ang hinihiling ko lang ay pakinggan mo muna siya, bago ka magdesisyon. Sinasabi ko ang lahat ng ito sa'yo, dahil alam kong karapatan mo iyon. Si Angeline ang unang babaeng seneryoso ni Logan. Nakilala nila ang isa't isa noong nasa kolehiyo pa lang ang dalawa. Sabay na nag-aral, nang-arap at nagtrabaho. Nag-uumpisa na noon ang dalawa na gumawa ng pangalan bilang mga engineer, at nagpaplano na ang dalawa na magpakasal nang matuklasan na may cancer si Angeline. Halos lahat ng pinag-umpisahan at natapos na proyekto ni Logan, kalahati ng ideyang yun ay sa dalaga. Kwento ng ina nito sa kanya. You two needs to talk. Paano po namin pag-uusapan ang problema, kung iniiwasan niya ako palagi? Imbes na kausapin ako kung ano man ang pinagdadaanan niya, lalo lang niyang tinatakbuhan. Nakakapagod din. Sobrang sakit na alam niyo naman na siya lang ang meron ako. Hindi lingid sa inyong kaalaman na wala akong pamilya, at sa bahay ampunan lang ako lumaki. Siya lang ang meron ako. Bakit hindi pa man kami ikinakasal ay sumusuko na agad siya? Tuluyan nang napaiyak ang dalaga. Walang nagawa ang matandang babae kundi ang yakapin siya. Nasanay na siya nakasama at karamay ang binata sa lahat ng bagay, kaya ngayon na hindi siya nito kinakausap, pakiramdam niya wala na siyang halaga dito. Masakit para sa dalaga ang sitwasyon nila ni Logan. Ngunit pinanghahawakan niya ang pangako nito na siya na ang mahal nito. At isa na lang alaala ang nakaraan nito at ni Angeline. Kahit sobra siyang nasasaktan, pinipilit niyang magpakatatag at maghintay dito. Kahit pakiworry niya, binabaliwala na siya nito, andito pa rin siya at nagpapakatanga. Sa bawat araw na lumilipas na hindi sila nag-uusap, durog na durog ang kanyang puso. Naaalala niya kung paano siya pagsilbihan at alagaan nito. How they used to make love in every corner of the house. The way he teases her and the way he chase after her. Ang mga pagsuyo nito sa kanya, lahat yun namimiss niya. Wala na siyang may luha sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya maghihintay na kausapin ito. He asked for space, binigay niya ang space na kailangan nito. Hindi na rin ito natutulog sa kanilang kwarto. Doon ito sa isang kwarto kung saan naroon ang mga gamit ni Angeline. Masakit para kay Camila, subalit tinitiis niya ang lahat alang-alang sa relasyon nila na pilit niyang isinasalba. Naisipan niyang baguhin ang ayos ng buong bahay ng araw na iyon. Pilit iwinawaksi ang problemang meron sila ni Logan. Katulong ang dalawa nilang kasama sa bahay, pinalitan niya ang mga kurtina sa lahat ng kwarto. Mga bedsheets at punda pati ang pagkakaayos ng mga gamit ay iniba niya. Pati ang mga painting sa buong bahay ay tinanggal niya. Abstract painting lahat ng nandoon, at kahit anong isip niya ay hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga iyon. She's more of a nature lover kaya pinalitan niya iyon.
Ihinuli niya talaga ang kwartong iyon. Alam niyang inihabilin ito sa mga kasama nila sa bahay, na huwag papakialaman ng kwartong iyon, pero naglakas loob siya na buksan at tingnan iyon. Nanginginig ang kamay ng dalaga, habang binubuksan ang kwartong iyon, sandali siyang pumikit at huminga ng malalim, bago iniikot ang paningin sa buong kwarto. Bahagyang nagdilim ang kanyang mukha dahil sa nakita. The room screams Logan and Angeline love for each other. There were pictures of them all around. Mga pictures noong nag-aaral pa ang dalawa, hanggang sa nakagraduate na ang dalawa at nagkatrabaho. Mapait siyang ngumiti, pinigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sinubukan niyang pigilan ang paghikbi, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ikinuyom niya ang mga palad at idiniin sa kanyang bibig. Mariin siyang umiling. Hindi ito ang panahon upang pagdudahan ang pagmamahal ng binata sa kanya. She was making a big deal out of nothing, lalo na at patay na naman ang dalaga. Mariin niyang ipinikit ang mga mata upang pigilin ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi ito ang oras para maging mahina. They're going to start a family. Kailangan niyang kausapin ang binata. He may still had feelings for her but it didn't matter. Siya na ang kasama nito ngayon, at ikakasal na sila in just a few more days. She was okay. She will be okay. Kumbansi niya sa kanyang sarili, ngunit alam niyang hindi. Nananakit ang lalamunan niya na para bang hindi makahinga. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Pain and agony raced through her every veins, and then onto his mind. Nanatili siyang parang tuod na nakatayo sa gitna ng kwarto, habang nakatingin sa larawan ng dalawa. Parang sasabog ang ulo niya sa daming iniisip. Bakit may ganito pa ang binata? Itatago ba nito iyon sa kanya habang buhay? Ano na lang ang magiging papel niya sa buhay nito, kung hindi pa rin ito nakaka-move on sa nakaraan nito? All along, naroon pa pala ang mga gamit ni Angeline, as if it's a treasure for him. Hindi na niya namalayan kung gaano katagal na siyang nakatayo roon, kung hindi niya lang narinig ang malakas na sigaw ng binata sa ibaba. Dali-dali siyang bumaba at tiningnan, kung ano ang nangyayari doon. Naabutan niyang nakayuko ang dalawa nilang kasambahay, habang pinagsasabihan ng binata. Hindi ba kabilin-bilinin ko sa inyo na wala kayong tatanggalin sa mga painting dito? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na gawin iyon ha? Dumadagandong ang boses ni Logan sa loob ng bahay. Kaagad siyang lumapit sa mga ito, at sinenyasan ang dalawang kasambahay na umalis. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Matalim ang mga tingin na bumaling ito sa kanya. I should be the one asking you that. Anong ginawa mo sa bahay ko? Pilit siyang ngumiti bago sumagot dito. Ngayon niya lang ito nakita ng ganon. Nakakatakot ang galit sa mga mata nito. I've decided to change everything. Para maiba naman. You should have consulted me first before doing that. His words were softly spoken pero nakakapangilabot ang galit sa mga mata nito. Tinanong ko sa'yo kung okay lang na baguhin ang disenyo at ayos ng bahay. You said yes, remember. So, anong problema mo ngayon? You're making a big deal out of it, manghang tanong niya dito. Kitang-kita niya nang magdilim ang mukha nito at nagtagis ng bagang. His hands pounded on the table with so much force. Napaigtad siya sa gulat at takot dahil sa ginawa nito. Yes, but not to the point na pati mga personal paintings dito ay pakikialaman mo. Hindi pwedeng basta mo na lang babaguhin ang mga bagay dito nang walang pahintulot ko. Hindi pa nga tayo ikinakasal, kinokontrol mo na ang lahat. At kung may kasal man tayo, wala ka pa ring karapatan na pakialaman ang buong bahay na ito. Sigaw nito sa mapanganib na tono. Ang takot at kaba na kanyang nararamdaman kanina, ay napalitan ng galit dahil sa sinabi nito. Ano bang issue mo ha? Binago ko lang ang disenyo at ayos ng bahay. Kung iyon lang pala ang ikinagagalit mo, madali namang gawa ng paraan. At huwag kang mag-alala. Dahil ayoko nang magkaroon ng karapatan sa kung anong meron ka. Sigaw rin niya. Nasasaktan siya. Coming from him that she wouldn't get the rights when they get married, so, anong papel niya sa buhay nito? Parausan sa tuwing nangangati ito. Kaagad niyang binaklas at tinanggal lahat ng mga kurtinang inilagay niya. Pati ang mga wall decors ay inisa-isa niya ulit tanggalin, at inilagay niya sa isang tabi.
Hindi niya namalayan nang nasugatan pala siya nang matabig niya ang vase sa ibabaw ng lamesa. Binaliwala niya iyon, at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Marahas siyang lumingon sa binata nang may maalala. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko ugaling mangangkin ng hindi naman akin. Hindi ko rin naman gusto itong bahay mo, at wala akong intensyon na pakialaman kung ano ang meron ka. Akala ko lang kasi magiging masaya ka sa ginawa ko, turned out to be, iba pala ang gusto mong gumawa noon para sa'yo. Puno ng hinanakit ang mga mata niya nang tumingin siya rito. Ako nga dapat ang maghinanakit sa'yo eh. Lumingon ito sa kanya, nakakunot ang noo. Ginawa ko na lahat para sa'yo, maghihinanakit ka pa. Pilit niyang iwinaksi ang sakit dulot ng mga salita nito. But it's killing her deep inside. Mahal mo nga ba ako? What kind of a question is that? Nilapitan niya ito. Tinitigan sa mga mata. She want to know what would be his reaction after asking him the question about Angeline. So, anong silbi ng pagkakaroon ng kwartong puno ng alaala ng ex mo? Which is, matagal nang wala. Gusto mo bang ipamukha sa akin na hanggang ngayon nariyan pa rin siya sa puso mo, at ako ay isang panakip butas lang? Shut up! Masakit ang kamay nitong nasa braso niya. Mahigpit ang pagkakahawak roon. But what hurts her more is, nagawa siya nitong sigawan. Unang beses na nangyari iyon. Wala kang alam sa nakaraan namin. At mananatili siya sa puso ko habang buhay. Kung siya ang nasa puso mo, nasaan ako? Tanong niya. Tuluyan nang napaiyak si Camila, nang hindi na magsalita pa si Logan. Para bang kino-kumpirma nito ang lahat ng mga sinabi niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ang ginawa mong ito, Logan. Hindi mo alam kung anong sakit ang idinulot mong ito sa akin. Sana masaya ka na hanggang ngayon napapahalagahan mo pa rin ang alaala ni Angeline. You really love her that much, huh? Now I know where I stand in your life. And you know, I won't settle for anything less of what I deserve. Akmang magsasalita ang binata, ngunit nagpasya na lang na umalis, at pabalibag na isinara ang pintuan. Naiwan siyang tulala at bigo. She felt like dying inside. Sunod-sunod na namalisbos ang luha sa kanyang pisngi, lalo na nang maalala ang mga binitiwang salita nito. Naninikip ang kanyang dibdib sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. She was horrified and never been angrier in her whole life. Alam niyang may problema silang dalawa, pero hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng binata sa kanya. Baka nagkamali lang siya ng dinig dito. Subalit habang naiisip niya ang binata, ang pagsigaw nito sa kanya, the arrogance at ang galit sa mga mata nito, nakatitiyak siya sa isang bagay. He would choose his past over her. Hindi niya akalain na magagawa iyon ng binata sa kanya. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi nito sa kanya. Wala na siyang may luha sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. She felt numbed all over. Ipinagdarasal niyang panaginip lang lahat ng nangyari, pero alam niyang totoo ang lahat, pati ang patak ng dugo mula sa kanyang braso dulot ng curtain rod nang marahas niya iyong hilahin kanina, totoong totoo. 5 years later. Mommy, wake up! Bahagyang umungol lang si Camila nang marinig ang boses ng anak. She opened her eyes then said, "Can I sleep for at least an hour?" "Mommy, you promised that we will go to the park today." Maktol ng 5 taong gulang niyang anak, Camila groaned. Kahit antok na antok ay nagpas siyang bumangon para sa anak. Nagtatalon ito sa tuwa at mabilis na humulik sa magkabila niyang pisngi, bago umalis ng kama at nauna nang nagtungo sa banyo. Naiiling na sinundan niya ito ng tanaw, at tinatamad na bumangon kahit pa antok na antok pa siya. Wala pa yatang 3 oras ang tulog niya. "Mom!" Sigaw nito mula sa banyo. Talagang excited nang makapamasyal. "I'm coming, baby," sagot niya. She'd been busy this past year at may pagsisisi siyang nararamdaman, kapag nakikita ang kanyang anak. Wala siya gaanong naging panahon dito, dahil naging busy siya sa trabaho. Kaya ipinangako niya sa anak na sasamahan ito saan man ito gustong mamasyal ngayong araw. Magkahawak kamay silang mag-ina nang bumaba. Nadatna nila roon ang daddy niya na nagbabasa ng dyaryo, habang umiinom ng kape. "Good morning, daddy," bungad ng dalaga. Kaagad lumapit sa matanda, at hinalikan iyon sa pisngi. "Good morning, hiha." Nakangiting sagot nito bago ibinaba ang binabasa.
Kapag kuwan ay bumaling ito sa anak niya. How's our baby? Good morning lolo. I'm feeling great today kasi mamamasyal kami ni mommy, at kakain kami hanggang hindi na kami makalakad dahil sa sobrang kabusugan. Excited na sagot ng bata sa lolo nito. Natatawang napailing ang matanda habang nakatitig sa kanilang mag-ina. You, too should enjoy your vacation. Aba Camila, dahil sa pagiging abala mo sa trabaho, nakalimutan mo yatang may anak ka na. Pati ako, kinalimutan mo na rin yata. Kunway maktol sa kanya ng matanda. Agad siyang lumapit at niyapos ito. I love you dad. Salamat at dumating ka sa buhay ko, kung kailan kailangan kita. I owe everything that I am right to you. I love you Angel. Thank you at dumating ka sa buhay ko. May kasama pang bonus, anito bago tumingin sa kanyang anak. Agad naman itong lumapit at yamakap din sa abuelo. Hindi niya tuloy maiwasang maalala kung paano niya nakilala ang kanyang ama. Hilam sa luha na nagpunta siya sa kwarto ni Logan. Ang kwarto na nagsilbi nilang sangtuwaryo, kung saan nila binuo at plinano ang binubuo nilang pamilya. Pamilya na akala niya kanya talaga. Isa lang pala siyang tanga na umaasa sa isang tao na hindi naman marunong magpahalaga sa taong nagmamahal sa kanya. Siguro hindi nga siya mahal ni Logan, lalo na at mas pinahahalagan nito ang kung anumang meron sila ng Angeline na iyon, kaysa sa kung anong meron sila ng binata ngayon. Masyado lang siyang naniwala sa mga pangako nito, gayong bago pa lang silang magkarelasyon. Hinawakan niya ang daliri kung saan naroon ang ibinigay ng binata na singsing noong mag-propose ito. Agad na namalisbas ang luha niya, habang unti-unting tinatanggal iyon sa kanyang daliri. Walang dahilan pa upang isuot iyon, kung iba naman ang laman ng puso at isip nito. Kahit nanlalabo ang kanyang paningin, dahil sa sobrang galit at sama ng loob, patuloy siya sa paglalagay ng kanyang mga gamit sa malita. Wala siyang ibang dinala kundi ang sarili niyang mga gamit. Lahat ng bigay ng binata ay iniwan niya. Hirap na hirap siyang huminga, dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Animo may kung anong nakadagan sa kanyang dibdib, na kahit anong pidgel niya na huwag masaktan, wala pa rin pagsidlan ang sakit. Parang lalo lang iyong lumalala sa pagdaan ng bawat minuto. She fully trusted him with all that she is. Wala siyang itinira sa pag-aakalang ito ang kanyang makakasama ng panghabang buhay. For Christ's sake, ikakasal na sana sila sa kabilang linggo. Ngunit nagawa pa ring itago ng binata ang mga bagay na iyon. She gave him the chance na makapagkwento at mag-explain, ngunit hindi nito ginawa at iniwasan pa siya. Napukaw ang kanyang pagbabalik tanaw nang bahagya siyang yugyugan ng anak niya. Tulala siyang bumaling dito. May pagtataka naman sa mga mata ng kanyang ama. Are you okay Angel? You seem disturbed, naalala mo na naman ba siya? Bahagya siyang tumungo sa ama. Nagkibit balikat bago huminga ng malalim at tumingin sa anak. What is it baby? Alis na tayo, please. Inip na sabi ng anak sa kanya. Yes baby, magpaalam ka na sa lolo mo. Agad namang tumalima ang bata. Humalik ito sa abuelo bago may ibinulong ito doon. Napangiti ang matanda. Nagtataka siya kung ano ang ibinulong ng anak niya dito. Warmth filled her heart, masaya siyang maayos ang lagay ng ama after all that he's been through. Tandang-tanda pa niya kung paano sila nagkakilala ng ama. Hindi siya makapaniwala sa nasa harapan niya. Titig na titig silang dalawa sa isa't isa. Wala ni isang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Mr. Villarmino, what are you doing here? Camila, takang tanong nito sa kanya. Sabay silang napatingin kay Sister Cantora. Parehong nagtatanong ang mga mata. Mr. Villarmino, it's Camila I've been telling you about. Siya ang matagal mo nang hinahanap. Ang anak ninyo ni Aurora, malumanay na sabi ni Sister Cantora. Ano, sister, anong ibig ninyong sabihin? Bakit kilala ni Mr. Villarmino ang nanay ko? Tapos, anak nila ako. Is this a joke? Takang tanong niya sa mga ito. Lumapit sa kanya si Sister Cantora. Hinawakan ang magkabila niyang kamay, at marahang pinisil ang mga iyon. Hindi naman lingid sa iyong kaalaman na kinupkup namin dito sa ampunan ang iyong ina, noong ipinagbubuntis ka pa lamang nito. Dito ka na niya ipinanganak, subalit sa kasamaang palad, kaagad siyang binawian ng buhay pagkatapos kanyang mailuwal. Simula noon kami na ang nag-alaga sa iyo. Nangilid ang luha ni Mr. Villarmino dahil sa narinig. I'm so sorry Camila.
Hindi ko alam na nagbunga ang nangyari sa amin ni Aurora. It was during my college days nang maisipan namin ng barkada na magbakasyon sa Cebu. Right from the beginning. Nagustuhan ko na ang nanay mo. Hindi ko na nga lang siya nakita pa after we parted ways, pagkatapos naming magbakasyon. Ilang taon ko rin siyang hinanap pero bigo ako. Not until I found her best friend. Sa kanya ko nalaman na napadpad ng Manila ang nanay mo. I'm sorry, if I had known na may anak pala kami, masaya sana tayong magkakasama. Hilom sa luha ang kanyang mga mata. Ang daming nangyari nitong nagdaang araw. Ang pagtalikod niya sa kasal nila ni Logan, at ito. Ang malaman niyang may ama pa pala siya. Sobra-sobra ang pinagdaanan niya, at pakiramdam niya bibigay ang kanyang katawan anuman sandali. Bahagyang nagdilim ang kanyang paningin, kaya napahawak siya bigla kay Mr. Villarmino. Are you okay, Angel? You look pale, gusto mo dalhin. Hindi na niya narinig pa ang sinabi nito, sapagkat nagdilim na ang kanyang paningin. Mom! Tawag ni Zaki sa kanya sabay hila sa kanyang kamay. Ha! Why baby? Napatulala siya sa anak. Kung saan na pala napapunta ang kanyang isip. Kung maaari lang ay ayaw na niyang maalala ang nakaraan, ngunit napaka-imposibleng mangyari iyon. Unang tingin mo pa lang kay Zaki, alam mo nang si Logan ang ama nito. Parang pinabiyak na bunga ang dalawa. Mini version ni Logan si Zaki lalo na pagdating sa kakulitan at pang-aasar. Tayo na po, mommy. Sige, aalis na tayo. Huwag kang maglilikot masyado ha. Always listen to me, okay? Habilin niya dito. Tumango lang ito bago nagpaalam sa abuelo. Mag-ingat kayong mag-ina, bilin ng matanda sa kanila. Magkahawak kamay silang mag-ina nang lumabas. They're both excited sa bakasyon nila dito sa Cebu. Kararating lang nilang mag-ina galing ng Singapore, subalit doon na sila dumiretso nang malaman na naroon ang ama. They've been living in Singapore for 5 years already, but they decided to settle permanently here. Kailangan siya ngayon ng kanyang daddy, to manage all his businesses. Naging maliit na ang mundo para sa kanya. Sooner or later, alam niyang magkikita sila ni Logan. And she's more than ready to face him again. Naroon pa rin ang pangamba kung sakaling makita nito si Zaki. He would know that Zaki is his. Would he get Zaki from her? Never. Hindi siya makakapayag.